Pero hindi ko lang mabasa, naburan. Comment nga kayo mga ka-YouTubero, yung mga kababayan natin dito sa Bulacan. So lumaban sa batas militar at rehimeng Marcos. Yan is all about the history of Marcelo H. Del Pilar. Hello mga ka-YouTubero, magandang umaga sa inyo lahat and tayo ay nandito sa Bulacan. So ito yung simbahan ng Bulacan mga ka-YouTubero. Ayan. So mag-aalas 8 pa lang ng umaga and syempre maaga tayo dahil alam nyo naman mamaya mainit na. Mas maganda talaga kung maaga tayong nagpupunta sa mga lugar na pinupuntahan natin. Kapasok tayo ng simbahan. So ito daw yung bahay ni Garcia del Rosario family. Yan. Okay, so nandito tayo mismo sa Barangay San Jose. So yung bahay na pupuntahan natin ay dating bahay ni Judge Bonifacio Enriquez. Pero ngayon ay bahay na siya ng Calimon Salvador family. Ayan siya oh, sa may kaliwa. Ayan. So dating bahay ni Judge Bonifacio Enriquez.
Itin ko lang, ito yung dating bahay ni Judge Bonifacio Enriquez na ngayon ay pag-aari ng Calimon Salvador family. Okay, tapos dito sa tabi ng bahay na ito, merong historical marker. Ay, lapitan nga natin. Gregorio H. Del Pilar. Birthplace. Site in the town of Bulacan where General Gregorio H. Del Pilar was born. Fifth child of Fernando H. Del Pilar and Felipa Sempio. Okay, so si Gregorio H. Del Pilar, uncle niya si Marcelo H. Del Pilar. Actually, may museo si Marcelo H. Del Pilar dito, pero dun pa yun sa dulo eh. Replica house siya mga ka-YouTubero. Okay, tingnan nga natin itong ano dito. Itong bakod. Nakikita ko lang ito sa Google. Siguro dating may bahay dito, ano. Ayan o, nakikita nyo yung bakod na yan, yung kulay green. Tawid tayo. Ito, ayan, natatakpan. Ano ba yung nakasulat? Ayan, hindi ko na mabasa eh. So, comment nga kayo mga ka-YouTubero, yung mga kababayan natin dito sa Bulacan, kung ano yung bahay na nakatayo dito dati. Dito sa natitirang lumang bakod na ito. Ganda eh oh. Pero hindi ko lang mabasa, nabura na. Hindi ko alam kung 18 something or 19. Hindi na natin mabasa. Parang 1800s, 1900s siguro ito. And wala lang, na-curious lang talaga ako dito sa lumang bakod na ito. Halika na. So, puntahan natin yung bahay ni Icasiano Enriquez at saka yung Francisco Soc Rodrigo. Tayo dito mga ka-YouTubero. Unahin muna natin yung Francisco Soc Rodrigo house. Tawid tayo. Ayan siya oh, mga ka-YouTubero. Francisco Soc Rodrigo. Ayan siya. Ganda ng bahay. Siya, kita nyo naman yung bakod. Oh. Okay, basahin natin itong historical marker. So, Francisco Soc Rodrigo, 1914-1998. Guro, mamamahayag, manunulat at senador. Isinilang sa Bulacan, Bulacan, noong Enero 29, 1914. So, nag-aral sa Ateneo de Manila noong 1930 hanggang 1934 at Universidad ng Santo Tomas noong 1934 to 1935. So nagtapos ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas noong 1938. Naging senador noong 1955 hanggang 1967. So lumaban sa batas militar at rehimeng Marcos
napiit ng 3 ulit noong 1972, 1978 at 1982. Miyembro ng komisyon sa Saligang Batas noong 1986. Itinaguyod ang wikang Filipino sa kanyang mga tula, dula, talumpati, artikulo at maging sa pagtuturo. Yumao noong Enero 4, 1988. Ayan. Hindi ako sure kung anong taon itinayo ang bahay, pero ang pagkakaalam ko around 1900s, ano? Tapos dito may nakasulat 1932. I'm not sure kung yan yung date o taon na itinayo ang bahay na ito. Ayun pala mga kaitsubero, sa taas ng pintuan. May nakasulat 1929. Okay, so ulitin ko lang, Francisco Soc Rodrigo. Ayan. Okay, doon na tayo sa Icasiano Enriquez House. So malapit lang yun dito. Hindi naman siya ganun kalayo. So yung bahay na yon ni Francisco Soc Rodrigo, marami daw nagsushoot doon ng mga pelikula. Sabi nung napagtanungan ko kanina. Tapos, bibihira lang daw pumunta yung caretaker twice a week. Ayan, pumupunta daw dyan para maglinis, pero walang nakatira sa bahay. Okay, lakad lang tayo ng konti. Ito na siya, malapit na. Pero dun sa mga maiinip, pwedeng yung skip na lang yung video, ano. Okay, so eto na siya mga kaitsubero. So, ang bahay na ito mga kaitsubero ay dating pag-aari ng isang dating gobernadorcilyo na si Don Jacinto Icasiano. Kalaunan ay ipinamana niya sa isa sa kanyang anak na babae na si Doña Josefa Icasiano. Si Josefa ay ikinasal kay Colonel Vicente Enriquez. So bali ang bahay na ito ay minana na ng pangsyam na anak ni Josefa at Vicente na si Jacinto Enriquez na ikinasal kay Milagros Santiago. Hindi sila dito nakatira sa bahay na ito pero madalas namang bumibisita ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak at meron namang caretaker para mag-alaga sa bahay. Hindi na rin bago sa atin na makakita ng ganitong klaseng bahay. Marami na tayong na-feature ng mga bahay sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayan, bahay na bato kung tawagin. Okay, so kanina nga galing tayo dun sa monument ng kanyang pamangkin na si Gregorio del Pilar. So dito lang isinilang si Marcelo H.
del Pilar, mga ka-Ichibero. Ayan. So nandito nga tayo sa museo ni Marcelo H. del Pilar. So ito yung replica na bahay ni Marcelo. Kasi yung dating bahay, nung nagkaroon ng kabaha dito sa bayan ng Bulacan, nasira yung bahay na yon. Ayan. Tapos ito, bago lang ito, 1990s lang ito itinayo, mga ka-Ichibero, under the National Historical Commission. Ayan. Tapos dito rin nakalibing ang labi ni Marcelo H. del Pilar. Ayan. Nangan natin. Mabilis lang tayo dito kasi bawal tayong mag-video sa loob ng museum. Hindi nila inaalaw. Ayan. So hindi nila inaalaw ang pag-video sa loob. Okay, puntahan natin yung kung saan nakalibing si Marcelo H. del Pilar. Ayan, dito mismo. So yung original na pinaglibingan kay Marcelo H. del Pilar sa Manila daw. Tapos inilipat na nila rito simula nung itinayo itong museo ni Marcelo H. del Pilar. Ayan. Okay, so ulitin lang natin ito yung museo ni Marcelo H. del Pilar dito nga sa Bulacan, Bulacan. So nung namatay si Marcelo H. del Pilar, kasi di ba hindi naman siya dito sa Pilipinas namatay, sa Spain siya namatay. Tapos dinala yung bangkay niya sa Manila, doon na rin siya inilibing. And then nung itinayo itong museum na ito, itong museo, dito na rin dinala yung kanyang labi at dito na rin inilibing. So yung museo na yan ni Marcelo, walang mga original na gamit si Marcelo. Okay? So ang nilalaman lang ng museo na yan is all about the history of Marcelo H. del Pilar. Okay? So mula dito sa museo ni Marcelo H. del Pilar, may lumang bahay doon. Tingnan nga natin. Okay, so Rodrigo daw ang may-ari ng bahay na ito. Ambet Rodrigo, sabi ni Kuya, yung napagtanungan natin.